Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 3. And ang topic po natin for today is nabiktima ka na ba ng ghosting? So, Jesus, the image of the invisible God. So, ano po ba yung Jesus, the image of invisible God? So, Jesus reveals po that God we cannot see. In Him, God's character, power, and glory become visible and understandable. It is not merely a reflection, but the exact representation of God's nature. To know Jesus is to know the Father. His words, action, and compassion shows us what God is truly like and invites us into a restored relationship with Him. Ang ating scripture for today is supremacy of the Son of God, Colossians chapter 1 verse 15. Basahin ko po. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So, sa Diyos po lahat ng paporan, ano? So, ang topic po natin for today na nabiktima ka lang ba ng ghosting ay nakaka-relate po ito sa ating Panginoon dahil many of us think na ang ating Panginoon ay pinapabayaan tayo sa lahat ng oras or kung kaya ay maraming arguments, maraming paniniwala na kung saan totoo ba ang Diyos? Kasi kung totoo ang Diyos, dapat hindi tayo naghihirap ngayon, dapat hindi tayo nakakaranas ng mga problema. Pero ang ating Panginoong Kristo ay bumaba sa langit upang patunayan na kung ano at sino ang ating Panginoon. So many of us na nagsasabi na invisible ang ating Panginoon, pero no, our Lord is not invisible. Kaya nga po bumaba ang ating Panginoon sa Kristo at sinakripisyo ang kanyang buhay para po sa ating lahat. So, teachings natin for today is God is not distant but near and personal. So, pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo kung paano gumagalaw ang ating Panginoon, pinakita rin ng ating Panginoon sa Kristo na kung saan, paano ba magmahal, paano ba umunawa ang ating Panginoon. So, nasa Gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John, makita dito ang example kung paano mamuhay ang ating Panginoon, kung paano tayo kamahal, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya tayo papabayaan kahit kailan, na kahit makagawa tayo ng kasalanan, basta tayo ay magsisi, tayo mag-repent at ialay natin ang buhay sa ating Panginoon. He will continues to give His forgiveness dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. He chose us to forgive us at He chose to sacrifice Himself para lang pumaligtas tayo. So, teachings natin sa yung teaching is God is not passive but active and relational, and God is gracious and loving and sacrificial. Marami po sa atin nagtataka kung bakit hindi nila ma-experience pagmamahal ng ating Panginoon. Siguro dahil po ito sa ating perspective sa buhay na kung saan ang ating mga kagustuhan, ang ating kasiyahan ay nakabase sa kung ano talaga ang naiisip natin, hindi sa naiisip ng ating Panginoon. So let us change our perspective and continue to read the Gospel to know more about our Lord, and for us to have a two-way communication sa ating Panginoon in order for us to understand Him more, and for the Lord, diba, na ipakita kung gaano ka kamahal. So, ayun lang po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 3. Sana po ay marami kayong natulungan. Ayun lang po,